Ngayon, punta tayo sa nakaka-overwhelm na dashboard, yung concern ni JA kanina. If hindi ganito yung itsura ng dashboard mo, most likely, nag-change ka lang ng view. Dito lang siya dito sa may tatlong mga hamburger icon dito, sa lower left mo, change view. Baka kasi yung itsura ng dashboard mo ganito, yung drop-down yung pag-select ng campaign. Ano lang yun? Little discrepancy sa itsura ng dashboard natin. Pero basically, yung overview, ito yung pinaka-importante, overview part ng dashboard, no? Yung sa center, andyan yung mga data about dun sa mga campaigns. So, dito sa left side, ito yung list of campaigns. Dito naman sa isa pang navigation dito sa left side, ito yung mga available configurations or available options for you. By default, naka-load is yung account overview. Ngayon, sa account overview, medyo madaming information. Pero, focus lang tayo, ano ba yung importante? Like ako, pag nag-login ako sa isang account, ang una ko lang tinitingnan, itong unang part na to. So, tinitingnan ko, ilan ba yung clicks ko ngayon? Nakakailang conversion na ba ako? Ano ba yung cost per click ko? Tsaka magkano na yung cost? Yun lang mga unang information na gusto ko makita eh. Tapos, pwede ko ding tingnan by date. Pwedeng yung today lang titingnan ko, yung yesterday, or mga last 7 days. Depende sa data na gusto ko makita. Pero typically, ang naka-load dyan is, I think, 1 month worth of data or month to date, ganon. Anyway, so pag nakita ko na to, next na titingnan ko actually is yung search terms. Hindi ako masyadong tumitingin sa iba kasi ang gusto ko makita initially pag overview lang, ano ba yung mga search terms na pumasok today, yesterday, mga ganon. So, para makita ko, tama ba yung mga searches na kung saan lumilitaw yung ads ko? Yun yung concern ko parate. Then, tinitingnan ko din is yung time of day, kung kailan lumilitaw yung ads ko. Ito yung mga initial na tinitingnan ko. Kung tumatama ba dun sa gusto kong time of day na lumitaw yung ads. And then, ano pa ba yung titingnan ko dito? Basically, yun lang yung tinitingnan ko dito sa dashboard. Kasi, kung may titingnan pa ako, papasok na, kunwari, gusto kong makita yung data ng campaign na to. Itong campaign na to, meron siyang sarili niyang dashboard. Say, for example, papasok tayo sa campaign na to. Meron siyang sarili niyang dashboard. Kung papapansin niyo, katulad siya nung kanina. Yung kanina titingnan natin is account dashboard. This one is campaign dashboard. So, pag nasa campaign na ako, nakita ko na, okay, medyo hindi maganda yung conversion, 4 lang yung conversion, and then mataas yung CPC. Ito yung cost ko na, tapos 4 lang yung conversion. So, para titingnan ko, parang hindi maganda yung performance ng campaign. By just looking into the dashboard, meron na akong conclusion agad na kailangan kong tingnan tong campaign na to. Kasi mataas yung cost per lead niya, or CPL. So, titingnan ko ulit, ano ba yung mga searches na pumapasok? Bakit konti yung conversion? Mukhang tama naman yung searches na pumapasok eh. Kasi ito yung gusto kong mga search terms. Tapos, yung oras kung kailan siya lumilitaw or kung kailan yung mga conversion ko gusto kong makita, ganon. Titingnan ko, anong oras ba yung mga conversion ko pumapasok? So, 12 p.m. pala, tsaka 6 p.m. Pero yung campaign ko, anong oras ba siya lumilitaw? Yung mga alam ko, nakaka-overwhelm yung part na yun, no? Sa dami kong pinakita. Don't worry, overview lang to. Huwag masyadong kabahan. Yun. So, ito yung mga initial na tinitingnan ko sa campaign, sa dashboard. Dito sa tools and settings, madami ka kasi kailangan tingnan din dito. Napakadaming options dito. Pero hindi mo yan kailangan lahat initially. Kunwari, lagay natin yung shoes natin sa freelancer. Si JA, meron siyang client. No? Tapos, paano kung gusto mong magpa-add sa client or sa prospect mo sa kanyang Google Ads account? So, andito yun sa tools and settings. So, kung gusto mong i-invite ka ng prospect mo or nung lead or whoever gusto mong ma-add sa account, nandito yun sa access and security. Kung gusto mong magkaroon ng access sa Google Ads, ito lang yung kailangan mong malaman. Access and security sa setup.
And then, dito naman sa part na to, ito yung lahat ng related sa billing. Dito, yung conversion. Lahat ng conversion related. Ito, hindi mo to agad kailangan malaman. Pag bago ka lang. Medyo advanced na kasi itong mga to. Ito din, hindi mo siya kailangan malaman agad kasi yung audience manager gagamitin mo yan pag meron ka ng data, bid strategy, pag meron ka ng data, negative keyword list, i-cover natin yan pag napunta tayo sa keywords, brand list, bago to, bagong feature to ni Google, last month lang to. Last month meaning August tayo, so noong July, July to, yung brand list. Shared budget, advanced na to when you're running multiple campaigns, location group. So basically, gusto ko sabihin is, huwag kang ma-overwhelm, hindi mo to kailangan malaman lahat. Pero cover natin siya. Itong sa planning, ito yung una nating titingnan mamaya pag nandun na tayo sa keyword planning. So, yun yung sa dashboard. If you have a question, lagay ninyo lang sa comment dun sa course or sa lesson kung nasan man to. And then, we'll try to answer everything.